Ang madalas at sobrang consumption ng mga pagkain at inumin na mataas sa uric acid ay hindi makakabuti sa kalusugan ng tao. Ito ang binigyang diin ni Dr. E bilang babala sa mga mahilig sa mga laman loob ng hayop na nagtataglay ng pinakamataas na level ng uric acid. Tinukoy rin ni Dr. E ang ilang isda at seafoods na may mataas na uric acid at dapat iwasan ng mga taong nakakaranas na ng side effects nito tulad ng mga dilis, tuyo at sardinas na nasa tomato sauce, gayon din ang lobster, scallops at hipon. Sa mga gulay ay tinukoy ni Dr. E ang mga nagtataglay ng buto na tinatawag ring lentils o legumes na kabilang sa magdudulot ng uric acid kung madalas ang pagkonsumo ng mga ito. At kabilang sa hanay na ito ang mga nuts and beans. Sa halip, ipinapayo ni Dr. E na ipalit sa regular diet ang mga nagtataglay ng mataas na level ng magnesium at nagtataglay ng mas mababang level ng calcium upang mapababa ang uric acid buildup sa dugo ng pasyente. Ang ilang halimbawa ng pagkaing mayaman sa magnesium ay ang mais, patatas at avocado. Ipinaliwanag ni Dr. E na mainam na sabayan ng magnesium-rich food ng hydrating diet. Ang mga alcoholic at mabulang inumin ay tinukoy rin ni Dr. E na pinagmumula ng mataas na level ng uric acid, gaya ng soft drinks, alak, beer, at sabaw ng buko. Sinabi pa ni Dr. E na lahat ng may gata o ginataan ay sources din ng uric acid, tulad ng panghimagas na ginumis at ginataang pangmeryenda o pangulam. Kabilang ang mga pagkain na may sangkap na yeast sa dapat iwasan ng mga taong may mataas na uric acid. At ilang halimbawa nito ay ang mga tinapay na may pampaalsa, mga inuming dumaan sa fermentation tulad ng beer, wine at iba pang alcoholic beverages. Maging ang mga kape na galing sa coffee beans, ayon kay Dr. E, ay pinagmumulan din ng uric acid, gayon din ang oatmeal, taho at tofu na pawang galing sa mga beans. Ang normal values ng uric acid sa dugo para sa mga babae ay mula 2.4 hanggang 6 mg per deciliter at para sa mga lalaki ay mula 3.4 hanggang 7 mg per deciliter. Karaniwan ang natutunaw ang uric acid sa dugo, dumadaloy sa kidneys at inilalabas ng katawan sa pag-ihi. Subalit, kapag dumami ng luba ang accumulation ng uric acid at hindi nailabas ng katawan, ay nagreresulta ito sa kondisyon na tinatawag na hyperuricemia. Sa panahong lumagpas na sa acceptable levels ang uric acid sa dugo, ay maaari na itong magdulot ng problemang pangkalusugan tulad ng gout, metabolic acidosis, o ang pagbaba ng alkalinity sa dugo, lead poisoning, leukemia, toxemia, o impeksyon sa dugo at renal disease tulad ng kidney stones at kidney cysts na kapag hindi naagapan ay maaring mauwi sa kidney failure. Maaring maapektuhan ng lubhang pagdami ng uric acid ang parehong kidneys ng pasyente, kapwa sa pagkakaroon ng mga bato at bukol o cysts. Ipinaliwanag ni Dr. E na ang kidney cysts ay maaring mauwi sa mga komplikasyon tulad ng pagkakaroon ng impeksyon na nagdudulot ng lagnat at pananakit o di kaya ay ng pamamaga ng cysts na maaring humantong sa pagputok nito, at urine obstruction kung saan naapektuhan ng mga tumubong bukol sa kidneys ang normal na pagdaloy ng ihi na maaring maging dahilan ng hydronephrosis. Muli narito po tayo sa ating Healing Nation at kasama natin ang ating mga naturopathic practitioners. Mula sa Healing Galing Las Piñas, nandito po si Ate Erica Ilagan. At sa Healing Galing Pasig, si Ate Abby Timbresa ay kasama po natin na naglilingkod sa free consultations. At si Ate Hazel Ramirez ay galing naman po sa Healing Galing Caloocan. At habang sila po ay abala dito, asikasuhin natin ang ating mga healing katanungan mula sa ating Healing Galing Facebook account official. Ang tanong, "Hi Doktora, nakakaramdam po ako ng madalas na pagsakit ng tagiliran. Parang tinutusok-tusok po sa pagitan po ng balakang at ribs ko. Sa kidneys po kaya ang problema?" Galing po itong katanungan kay Rovelyn Molina ng Tagbilaran, Bohol. Kumusta po sa mga taga Bohol? Pero Rovelyn, mahirap tansyahin kung ano yung tumutusok-tusok sa'yo. Pero para bigyan kita ng idea,
kapag nandito sa hilera ng siko, no, sa palibot ng bewang, dito sa harap, gilid hanggang sa likod, kung nandyan yung madalas tumutusok-tusok, malamang ay sa kidney points yan. Ngayon, paano natin i-double check kung may problema ang kidneys? Pwedeng ma-check yan sa ospital, may mga laboratory examinations. Pero kung sa bahay lamang, may pressure point sa ating palad at pwede mo itong pindutin, no? Kung i-check mo ang left kidney mo, matapos yung gitnang buto, dito malapit or nasa pagitan ng mga daliri sa ibaba at sa itaas ng iyong palad, no? Kung titignan mo ito, pipindutin mo yan ng iyong hinlalaki at pag masakit yon, pwedeng kidney stones or pwedeng ibang kidney condition. So sa kaliwang kidney yon. Sa kanan naman ay doon din sa the same point na yon. Okay? At uminom ka ng maraming tubig at maraming hydrating diet para makatulong sa iyong kidneys. Samantala, sa isa pang katanungan natin sa Y-Mail, Dear Dr. E, ano po ba ang mga pagkain na hindi mataas ang uric acid content? Tanong po ito ni Antonio de Belen ng Masbate. Kumusta po sa mga taga Masbate? Antonio, kung naghahanap ka ng mga pagkain na hindi mataas sa uric acid, syempre ito yung mga sa gulay ay hindi mabutong gulay. So ang mga leafy vegetables ay alkaline vegetables. Yung mataas sa uric acid, yun yung mabuto, no? Kasama, bukod sa lahat ng mga madahon na gulay, kasama ang sayote sa alkaline vegetable. So, ibig sabihin, wala siyang acidity kahit na may isang buto ang sayote. Okay? Ganun din, yung mga mushrooms, yung carrots, broccoli, cauliflower, mga alkaline vegetables yan. Basta't hindi mabuto, lalo na kung hindi mo gagataan. Ganun din yung mga prutas na walang asim, no? Hindi rin acidic yon. So aalisin mo lahat ng citrus fruits, lahat lamang ng may tamis, no? Na hindi mabuto. Safe ka doon. Katulad ng mga peras, no? Yung mga singkamas, yung mga grapes, yung mga madadagta na katulad ng chico, chesa, puro alkaline fruits yan, no? Ngayon, may ilang mga healing halaman na makakatulong para ma-strengthen, no, ang ating kidneys at kasama dyan ang dandelion or dandelion ang tawag ng iba. Maganda itong source ng bilang diuretic. Sa kanyang diuretic properties ay magagawa nito na ipalabasin ang mga ihi, no, na nagpapahirap sa kidneys na nagkakaroon ng karamdaman. Pinabibilis ang pag-discharge ng cystic fluid sa katawan ng pasyente. Ngayon, pwede rin pong mapagkunan ng healing properties ang green tea, no? Kung ito po ay gagawin nating tsaa, halimbawa substitute sa ating regular na kape, pwede po at makakatulong ang green tea na maging regular na iinumin natin, no? Basta wag lang po masyadong matapang yung green tea. At sa katamtamang dami lamang o isang tibag, pwede na po yun, no? Ngayon, para po sa mga gustong ma-strengthen lalo ang kidneys, may kidney exercise po tayo na mapapanood nyo doon sa ating Healing Galing exercise, no? Ito po ay pwede nyo mabalik-balikan sa ating Healing Galing website official. At bukod po sa kidney exercise, marami pa po mga stretching exercises para sa mga internal organs ang ating tinuturo doon. At yan ay pwede nyo mabalik-balikan sa ating website. Panoorin po ninyo. At kung kayo po mga kapatid ay may katanungan na nais nyo ipaabot dito sa akin sa Healing Galing sa TV, maaari po kayong bumisita sa pinakamalapit na Healing Galing outlet at doon po ay maaari ninyong ipa-video ang inyong tanong. O kung kayo naman po ay may kakayanan na i-video ang inyong sarili habang nagtatanong, ipadala nyo po yan sa amin ang video katanungan sa healinggaling.videos@gmail.com. Kung may feature po namin ang inyong video katanungan dito sa Healing Galing sa TV, syempre makakatanggap po kayo ng regalo mula sa amin dito sa Healing Galing. At syempre, ang katanungan po ay may kadugtong na kaalaman, kaya magtanong na kapatid. At kami po ay magpapatuloy dito sa Healing Galing sa TV. Kung kayo ay may healing katanungan para kay Dr. E, mag-email lang sa healinggaling@ymail.com o mag-post sa Healing Galing official Facebook page. Maaari ring magpadala ng sulat sa Healing Galing Main Office sa 2nd floor, 522 Quirino Highway, near corner Mindanao Avenue, Novaliches, Quezon City. O kaya ay mag-text sa Healing Galing hotline number
sa 0921-445-0355. Nais magpasalamat ng Hiling Galing sa aming mga partners. Karimadon, June Encarnacion Salon, marketingcoach.net. Ano itong napakagandang recipe na ito? Yep. Parang pan Santa Cruzan yung may mga bulaklak dito, yung plato. Oo. Yan po ang ating sayote soup, Doktor. Na walang uric acid. Nawala po. Sabaw na sayote. Yan ang isasangkap ni Wellness Chef Tristan laban sa sakit sa kidney. Magbabalik pa mga kapatid ang Hiling Galing sa TV. Ang gusto ko lang pong ikonsulta ay kung ano po ba ang dapat kong gawin dahil meron po akong maliliit na bukol sa dibdib sa bandang kanan. Kumikirot po ito kasi. Sana po ay masagot niyo ang aking liham. Samahan si Dr. E at labanan ng karamdaman sa natural na paraan sa mas pinaagang Hiling Galing sa TV. Linggo, alas 7 ng umaga sa TV5. Isang mahalagang paalala, bumili lamang ng mga Hiling Galing products sa mga otorisadong outlets na matatagpuan sa aming official Hiling Galing website na healinggaling.ph o mapapakinggan sa Radyo 5, 92.3 News FM tuwing Sabado at Linggo at mapapanood sa Hiling Galing sa TV tuwing Linggo, alas 7 hanggang alas 8 ng umaga dito sa TV5. Hindi po nagbabahay-bahay ang aming mga naturopathic practitioners at hindi po nagbabago ang presyo ng Hiling Galing products. Tiyaking tama ang inyong binibili upang makaiwas sa peke.